Sumalang na sa ika-4 na oral argument sa pagsasauli ng sobrang pondo ng PhilHealth. Ayon sa Department of Finance, responsibilidad ng gobyerno na gamitin ang anumang natutulog na pondo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mismong mahistrado ng Korte Suprema ang nagbahagi ng kanyang karanasan ng gamitin ng PhilHealth benefits matapos maospital at operahan sa baga dahil sa cancer. Kwento ni Associate Justice Joseph Lopez, hindi man lang umabot sa 10% ang sinagot ng PhilHealth sa kanyang bill na umabot ng 7 million pesos. My bill runs up to almost 7 million pesos. And would you know how much of it was covered by PhilHealth? I am pretty sure, Your Honor, it is not more than 10%. But I cannot... Definitely much lower than 10%. It's only 50,000. I don't know how to compute it, but I'm sure it's less than 2%. Sa ika-4 na oral arguments kaugnay ng paglilipat ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury, sinabi ng state insurer na mula 2023 hanggang 2024, tinaasan na nila ang case rate. At ngayong taon, target nila na pataasin pa ito ng 18%. Average value of case rate increases po, I think nasa 13 or 13,000 pesos or 14,000. Your Honor, PhilHealth's target for year 2024 2025, Your Honor, is 18%. Muli namang iginiit ng isa sa mga petitioner ni si Atty. Nery Colmenares na paglabag sa saligang batas ang utos ng Department of Finance na gamitin ang mga sobra at hindi nagagamit na pondo ng mga government-controlled corporations. Bagay na nangyari sa PhilHealth at baka raw gawin din sa ibang GOCC. It could be GSIS or SSS later. Ang mga kasamahan kong kongresista, Your Honor, wag naman yung kalusugan ng miyembro, wag naman yung pensyon ng miyembro. Kaya we are so concerned na baka pati yun ay gagalawin nila. Depensa naman ni Finance Secretary Ralph Recto, ginagawa lang nila ang kanilang responsibilidad na gamitin ang mga pondong anyay natutulog para mapakinabangan ng gobyerno. It is our duty to put every peso to work for the people. Hindi po pwede na kapag may nakitang malaking pondo na natutulog at hindi nagagamit, hahayaan na lang. Every idle peso is a disservice to every Filipino. Hindi lamang po ang PhilHealth ang nag-iisang GOCC na aming inutusang magbalik ng sobrang pondo. Tinignan po ng DOF ang lahat ng mga natutulog na pera ng lahat ng GOCCs. Pero buwelta ni Colmenares, hindi dapat lumabag sa batas ang fiscal responsibility ng DOF. Posibleng tapusin na ng SC ang oral arguments bago matapos ang linggong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.